Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay March 5, 2024, Martes ng ika-3 linggo sa 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 3, verses 25, verses 34 to 43. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan. Alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyan. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong bayan, sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ika-3 linggo ng ating pong 40 araw na paghahanda. At muli, habang tayo ay papalapit, ay paalala muli na ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang tayo po ay humingi ng tawad at makipagkasundo sa Diyos. At umasa tayo na hindi tayo mabibigo kung tayo man ay lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Kaya magandang sa puntong ito ay nakapagkumpisal na ba tayo o kaya naman ay naglalaan ka na ba ng oras o araw, ni-schedule mo na ba kung kailan ka pupunta sa kumpisalan para sabihin ang mga kasalanan at humingi ng tawad. Ito po yung halimbawa na ipinapakita ngayon sa pahayag ni Propeta Daniel. Itong si Azarias ay tumindig at nanalangin at kanya pong binalikan ang mga nagawang pagkakamali o kasalanan ng bansang Israel. Nasabi nga, dati kinikilalang pinakamalaki, ngayon ay pinakamaliit na bansa na magpasa hanggang ngayon. Alam niyo po, sa kasalukuyang panahon natin, kung titingnan niyo po sa mapa, sa geografiya natin, ang Israel ay napakaliit na lamang. Bagamat ito ay patuloy na sinasalakay, patuloy na nais ng masakop, pero nananatili po dahil nga ang pangako ng Diyos ay talagang magpasa hanggang ngayon tinutupad niya na ito po ay ilalaan niya sa anak o sa lahi ni David. At ito rin yung pangako siyempre sa naangkan ni Abraham. Pero dito ay sabi nga po, lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ng puso o ang puso at nagpapakumbaba. Ito ngayon yung ikinikilos ni Azarias na nakita niya, na-realize niya ang pagkakamali niya, maging ang kanyang natitirang angkan, ang lahi at bayan ng Israel na
magandang katangian po, no, na ipinapamala sa atin na tayo po ay sa pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo pwedeng mapagmataas o magyabang pa, kundi kaya ngayon yung sincerity sana, no, sa paglapit natin sa kumpisalan ay magkaroon ng sincerity sa atin na talagang aminin ang ating mga naging pagkukulang, dahil ito naman ay talagang naunawaan din naman ng Diyos. Bilang tao, naintindihan niya ang ating mga kahinaan, pero hindi ibig sabihin na ihayaan niya na lang niya at kukonsintihin na ipagpatuloy ang ating mga mali na ginagawa at mabuhay sa kasalanan. Kaya nga lagi rin niyang binibigay sa atin. Naririnig natin sa bawat misa, sa bawat pahayag ng salita ng Diyos, ang mga tuntunin, lalo na nung nakalipas sa linggo, pinaalala ulit sa atin ang mga tuntunin, ang mga utos na dapat nating pagsumikapan, no, na magawa at hindi magawa, no, yung mga utos ng Diyos. Kaya nawa sa puntong ito, patuloy natin, no, na pagnilayan at humingi tayo ng grasya ng Diyos na makahingi tayo ng tawad sa Panginoon. At tayo po ay Kanya patatawarin. Pero maganda rin na tanungin, tayo ba ay nakakapagpatawad na rin? Hindi lang po ito tungkol sa paghingi natin ng tawad, kundi tungkol din ito, no, ang panahon ng Kwaresma ay patungkol din sa pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga tao rin na may kahinaan, nakakagawa ng kamalian sa atin po, no, sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Kaya po, muli tayong magnilay, patuloy tayong maglakbay, at paggabay tayo sa ating Panginoon na siyang punong-puno ng pagpapatawad dahil sa Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.